Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang dalawang mahalagang development sa Philippine Air Force na tahimik pero may malalim na epekto sa kakayahan ng ating sandatahang lakas. Una, ang balitang susunod ang PAF sa Philippine Marine Corps sa pagbili ng South Korean-made MRAP vehicles, at pangalawa, ang mas strategic na balita, ang pagpasok ng single-seat FA-50 Block 70 fighter jet simula 2026, at kung bakit mas may advantage ito kumpara sa twin-seat variant. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan natin sa lupa bago tayo umangat sa himpapawid. Mukhang malinaw na ang direksyon ng Philippine Air Force pagdating sa force protection at mobility sa ground operations. Noong December 2025, tahimik na naglabas ang PAF ng Notice of Award para sa dalawang unit ng South Korean-made Kovaco KMPV 4x4 Mine-Resistant Ambush Protected Vehicle, o mas kilala bilang MRAP. Importante ito dahil hindi na lang confined sa Philippine Army at Marines ang paggamit ng armored tactical vehicles. Ibig sabihin, kinikilala na ng PAF na kahit sila ay primarily air-focused service, may critical role pa rin ang ground survivability lalo na sa base defense, convoy security, at forward deployment support. Ang proyektong ito ay dumaan sa public tender process at popondohan gamit ang capital outlay funds ng PAF sa ilalim ng General Appropriations Act para sa fiscal year 2025. Ibig sabihin, hindi ito hiwalay na modernization project kundi bahagi ng regular annual budget ng serbisyo. Kapag na-deliver ang dalawang unit na ito, magiging ikalawang service branch ang PAF na magkakaroon ng Kovaco MRAP, kasunod ng Philippine Marine Corps na umorder ng 6 na standard MRAP units at isang ambulance variant sa hiwalay na kontrata noong early 2025. Bakit mahalaga ang MRAP para sa PAF? May magtatanong, bakit kailangan ng Air Force ang MRAP? Ang sagot dito ay nag-uugat sa pagbabago ng threat environment at operational doctrine. Hindi na lang basta airbase security ang usapan. Ang PAF ay increasingly involved sa forward airbase operations, rapid deployment missions, humanitarian assistance and disaster response, at support sa joint operations kasama ang Army at Marines. Sa mga ganitong senaryo, exposed ang personnel at critical assets sa IED threats, ambushes, at small arms fire, lalo na sa conflict-prone at disaster-affected areas. Ang MRAP, gaya ng Kovaco KMPV 4x4, ay dinisenyo para magbigay ng mataas na survivability laban sa landmines at improvised explosive devices. Ang V-shaped hull nito ay tumutulong i-deflect ang blast energy palabas, imbes na diretso sa cabin. Para sa PAF, malaking leap ito mula sa unarmored o lightly armored vehicles na dati nilang ginagamit. Mas interesting dito ay ang historical context. Parehong may existing requirement ang Philippine Marine Corps at Philippine Air Force para sa armored light tactical vehicles. Sa ilalim ng Horizon 2 phase ng revised AFP modernization program, nagpropose ang PMC ng requirement na at least 60 units, PAF ng at least 4 units. Ang kasalukuyang acquisition ay malinaw na pilot batch lamang. At dahil pinondohan nito gamit ang capital outlay at hindi dumaan sa full RAFP-MP pipeline, may malaking posibilidad na sundan nito ng additional orders sa mga susunod na taon, depende sa performance at operational feedback. Ito rin ay nagpapakita ng trend na ang AFP services ay mas nagiging flexible sa procurement, hindi na umaasa lang sa malalaking multi-year projects, kundi gumagamit din ng annual budgets para sa mabilisang capability upgrades. Ngayon, punta naman tayo sa mas headline-grabbing na balita, ang single-seat FA-50 Block 70. Noong Singapore Airshow 2026, ipinakita ng Korea Aerospace Industries ang kanilang single-seat FA-50 Block 70 model. Ayon sa KAI, target nilang matapos ang production at readiness ng single-seat variant by 2026. Para sa Philippine Air Force, napakahalaga nito dahil magkakaroon ng bansa ng kabuuang 23 FA-50 aircraft, kasama na ang 12 additional FA-50 Block 70 light combat aircraft. Ano ba ang FA-50 Block 70?
Ang FA-50 Block 70 ay ang pinaka-advanced na variant ng FA-50 family. Ito ay inaasahang magkakaroon ng AESA radar, Advanced Mission Computer, Modern Data Link Systems, Enhanced Electronic Warfare Capability, mas malawak na weapons integration. Sa madaling salita, mas malapit na ito sa tunay na multi-role fighter kaysa sa basic lead-in fighter trainer. Single seat vs twin seat, ano ang pinagkaiba? Traditionally, ang FA-50 na ginagamit ng PAF ay twin seat configuration. May pilot at weapons systems officer o instructor sa likod. Mahalaga ito lalo na sa training phase at transition ng pilots mula sa basic trainers papunta sa jet fighters. Pero pagdating sa combat-focused missions, may malinaw na advantage ang single-seat configuration. Ang single-seat FA-50 ay mas magaan dahil wala na ang second cockpit, controls, at life support systems. Ang resulta nito ay, mas mataas na thrust-to-weight ratio, mas mabilis na acceleration, mas efficient na fuel consumption. Sa air combat at interception missions, kahit maliit na performance gain ay napakalaking bagay. Dahil mas magaan at mas fuel efficient, ang single-seat FA-50 ay maaaring lumipad ng mas malayo, manatili ng mas matagal sa target area. Para sa isang bansa na may malawak na maritime domain tulad ng Pilipinas, critical ang loiter time sa air patrol missions, lalo na sa West Philippine Sea at Eastern Seaboard. Sa modern air combat, ang piloto ay heavily assisted na ng avionics, sensors, at automation. Ang single-seat configuration ay optimized para sa sensor fusion, network-centric warfare, beyond visual range engagements. Hindi na kailangan ng second crew member dahil kayang i-handle ng advanced systems ang workload. Mas kaunting components ang single-seat aircraft. Ibig sabihin, mas mababang maintenance hours, mas kaunting spare parts, mas simplified logistics. Para sa PAF, na may limitadong budget kumpara sa mas malalaking air forces, malaking factor ito sa sustainability. Hindi ibig sabihin nito na mawawala na ang twin-seat FA-50. Sa halip, magkakaroon ng complementary mates. Twin-seat FA-50 para sa training, conversion, at complex mission coordination. Single-seat FA-50 Block 70 para sa frontline combat, interception, at air defense missions. Ito ang modelong ginagamit ng maraming air forces sa mundo, separation ng training-oriented platforms at combat-optimized variants. Kapag pinagsama natin ang MRAP acquisition at ang FA-50 Block 70 single-seat program, makikita natin ang mas malaking larawan. Ang PAF ay hindi lang nag-upgrade ng aircraft, kundi pati na rin ang survivability ng personnel, base security, at operational flexibility. May malinaw na paglipat mula sa purely peacetime posture patungo sa credible deterrence and readiness mindset. Hindi ito biglaan, hindi rin flashy. Pero ito ay consistent, pragmatic, at nakaangkla sa aktwal na operational needs. Sa kabuuan, ang pagkuha ng Korean MRAP ng Philippine Air Force at ang paparating na single-seat FA-50 Block 70 ay parehong indikasyon na ang AFP modernization ay nagiging mas mature at mas mission-driven. Hindi na lang basta may mabili, kundi may silbi sa aktwal na operasyon. At sa panahon kung saan mas nagiging komplikado ang regional security environment, ang ganitong uri ng tahimik pero matalinong capability building ang mas mahalaga kaysa sa malalaking anunsyo. Kung gusto ninyong makita kung paano pa magbabago ang air at ground capabilities ng Pilipinas sa mga susunod na taon, manatili lang kayo sa channel na ito. Dito, sinusuri natin hindi lang ang balita, kundi ang tunay na ibig sabihin nito para sa pambansang seguridad ng Pilipinas.